Anong mga paghahandang espiritual ang ginawa mo ngayong Kwaresma? Mapagpalayang araw ng Huwebes sa ika-5 linggo ng Kwaresma. 3 araw na lamang po ang nalalabi at sisimulan na natin ang mga mahal na araw. Kamusta na po ba ang ating paghahandang espiritual? Harinawang natutulungan tayo ng mga pagbasa na ihanda ang ating puso't isip sa muling pagsariwa natin ng misteryo Paskual, ng pagpapakasakit, pagkamatay at muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesus. Ito po ay Sister Lines ng Daughters of St. Paul. Marinig natin na patindi ng patindi ang tensyon sa pagitan ni Hesus at mga Hudyo dahil ayaw nilang maniwala sa Kanya sa ating mabuting balita. Sinabi ni Jesus sa mga Hudyo, Talagang sinasabi ko sa inyo, kung may magsakatuparan ng aking salita, hinding-hindi niya masisilayan ang kamatayan. Kaya sinabi sa kanya ng mga Hudyo, Alam na namin ngayon na may demonyo ka nga. Namatay si Abraham pati ng mga propeta at sinasabi mong kung may magsasakatuparan ng aking salita, hindi siya nanasap ng kamatayan. Mas dakila ka ba kaysa ninuno namin si Abraham na namatay? Maging ang mga propeta ay namatay. At sino ka sa akala mo? Sumagot si Jesus, Kung ako ang nagmamapuri sa sarili, walang saysay ang papuri ko. Ang aking Ama ang pumupuri sa akin. Siya na itinuturing niyo na inyong Diyos. Hindi niyo siya kilala, ngunit kilala ko siya. Kung sabihin ko man na hindi ko siya kilala, magsisinungaling akong tulad niyo, ngunit kilala ko siya. At isinasakatuparan ko ang kaniyang salita. Si Abraham na inyong ninuno ay nagalak na makikita niya ang araw ng pagdating ko. Nakita nga niya at natuwa. Kaya winika ng mga Hudyo sa kanya, Wala ka pang 50 taon at nakita mo na si Abraham? Sinabi sa kanila ni Jesus, Talagang sinasabi ko sa inyo, bago pa man ipinanganak si Abraham, ako na nga. Kaya dumampot sila ng mga bato upang ipukol sa kanya. Nagtago naman si Jesus at umalis sa templo. Ang mamuhay, ayon sa salita ng ating Jesus Maestro, may forever. Ligtas siya mula sa kamatayan. Si Jesus na, ang ating guro, at ang kanyang salita, iisa, di ba? Sa simula pa lang ng mabuting balita ni Juan, nasusulat na ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. Nakasulat din ang pagpapatunay nito sa aklat ng pahayag. Nasa saad, suot niya ang balabal na winisikan ng dugo at ang pangalan niya ay salita ng Diyos. Siya na tagapagligtas, nagdudulot ng walang hanggang buhay. Sa cyberspace, kapansin-pansin ang information overload. Nakaka-overwhelm. Hahanga ka sa creativity ng mga communication scientists and technologists. Innovative at progressive ang kanilang inventions tulad sa artificial intelligence. Ask anything, anywhere. Ask chatbot, assistance. Free ka nang mag-research. Save ang time mo, save na rin sa effort. Pero hanggang doon na lang ba ang kailangan natin? Kung may information overload sa communication technology, sa ating Jesus Maestro, hindi information overload, kundi Word of God overflowing. Siya ang perfect communicator at abundant life ang dulot niya. 3 araw na lang, Holy Week na. Dadalhin tayo ng salita ng Diyos na nagko-communicate ang great offering of life ng ating Jesus Maestro. Kaya't pagninaya nating mabuti at maging buhay na saksi tayo ng kanyang banal na salita. Totoong may forever ang salita ng Diyos. Hindi lang ito nagdudulot ng pagbabagong loob, kalinisan ng budhi,
at katiwasayan ng kaluluwa, kundi nagbibigay sa atin ng pag-asa na makakapiling natin ang ating Panginoon sa buhay na ganap at kasiyasiya. Mga kapanalig, support Pauline's online ministry. Subscribe, like, and follow us on Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, TikTok, Spotify, Google, and Apple Podcast. Maraming salamat po. At sa lahat na nagbe-message sa amin na humihingi ng panalangin para sa iba't ibang intensyon, asahan po ninyong kasama niyo kami sa pagdarasal na ipagkaloob ng Diyos ang inyong mga kahilingan. Ito po muli si Sister Lines ng Daughters of St. Paul na nagpapaalalang walang hanggang pag-ibig ng Diyos ating pagnilayan. Bugtong na anak, hindi ipinagkait para sa ating kaligtasan.